So ito na nga, di ba nag-rally sa Tacloban City last week? Tapos, ito yung nangyari pagdating ng traffic enforcement at police. Bakit ka mo nag-rally? Bahagi kasi yon ng General Assembly of Student Councils o GASC na inilulunsad ng mga Student Council ng University of the Philippines twice a year. Tradisyon na kumbaga ang mag-lighting rally sa GASC para ipatampok ang mga isyong hinaharap ng mga estudyante at ng buong bayan, kagaya ng pagtutol sa budget cuts sa mga state universities and colleges, pagpapalayas ng militar sa mga paaralan, pagpapataas ng sahod, pagpapababa sa mga presyo ng bilihin at iba pa. So, bakit nga ba biglang nagkagulo? We were being provoked po kasi by the police, and actually I don't know if they're also state entities because they weren't wearing uniforms. Inaagaw po sa amin yung mga placards, yung mga banners na hawak namin, and nagkakahilaan na po, and so natakot yung mga estudyante, and syempre yung natural instinct nila ay tumakbo na pabalik ng UP Tacloban kung saan magiging safe sana kami. Tama bang ganito ang ginagawa sa mga naglulunsad ng mapayapa sanang rally? Anong mga karapatan nga ba ang nalalabag kapag bigla-bigla at marahas na dinidisperse ang mga protesta? Ang nalalabag sa karapatan ng taong bayan, ng mga Pilipino, ay ang karapatan na malayang magpahayag ng kanilang saloobin. Pero ultimo, magiging violation ito ng freedom to peaceably assemble o magsama-sama ng mapayapa to ask the government for redress of grievances. Nakasaad man sa konstitusyon na ang mga karapatang ito, may mga protesta pa ring binubuwag ng kapulisan dahil raw sa kawalan ng permit at paglabag daw sa Batas Pambansa o BP 880. So, ano nga bang mas matimbang? Konstitusyon o BP 880? Siyempre, konstitusyon. Sa lahat ng special law, sa lahat ng batas na ginawa ng Kongreso, lahat yan ang pinanggagalingan ng otoridad ay konstitusyon. Mapanlin lang ang BP 880. Tandaan natin, ginawa ito sa panahon ng martial law. Kaya klaro na merong panlilin lang dito sa BP 880. Pero unfortunately, hanggang ngayon, buhay pa rin siya bilang special law. May mga paraan naman daw para mapanagot ang mga may pakana ng violent dispersal ayon kay Attorney Conti. Pero dagdag niya, mahalaga rin daw ang paghahanda at pagiging organisado sa mga protesta. Pwedeng sinsinin kung ano talaga ang mga ginawa nilang pagmamalabis, katulad ng dapat maximum tolerance at walang hawak na baril ang mga magbabantay sa mga rally o kaya mga huhuli sa mga kung sino mang bahagi ng rally. Pangalawa, sino ang huhulihin? Hindi basta-basta na lang isasako lahat ng makita nila. Ang BP 880 in fact ay nagpapatungkol sa leader ng rally at hindi sa simpleng participant lang. Pwede mong habulin ang kung sino mang nahuli sa'yo, depende dun sa ikinakaso. Alam naman natin lahat na ang mga rally ay hindi naman simple o basta-bastang espontanyong pagkilos. Kailangan niya ng mainam na preparasyon. Kapag-isipan kung sino ang itatalaga na paralegal at pagtutukoy sino ang marshal, sino ang bahala doon sa hanay, etc. Para kay Attorney Conti, malaki ang nagagawa ng mga protesta sa pagbabago ng lipunan. Kung iisipin nga naman, pagkilos ng sambayanan ang nagpapatalsik sa mga diktador at nagpapanalo ng mga laban para sa kabutihan ng lahat. Kabataan ang pag-asa ng bayan. At hindi lang yan sa Pilipinas. Yung pinakahuling insidente nang nagkaroon ng pagbabagong politikal ay sa Bangladesh. Hulaan kung sinong namuno? Mga estudyante. Kaya kabataan talaga ang nakaposisyon, ang may disposisyon na ipaglaban ang karapatan ng nakararami. Importante na panghawakan ang pagiging mapangahas at pagiging progresibo ng kabataan.